everybody and welcome back sa ating YouTube channel! Okay. So for today's video, sobrang special ang araw na to dahil ika-10 taon na po natin dito sa Bahrain. At ngayong araw pong ito is April 27, 2024 at nung nakarating tayo dito is April 27, 2014. So 10 years na. Kaya sobrang happy sa pakiramdam kasi nakabot tayo ng 10 years. Dati ang plano ng natin is 2 years lang yung ating plano, pero hanggang sa nadagdagan hanggang sa umabot tayo ng 10 years. And for today's video, may special po sa ating sasali, ang aking asawa. At meron daw siyang meron ka bang katanungan? So meron siyang katanungan na ibabato sa atin at ating ibabato din ang sagot. Based sa 10 years lang na 10 years ko dito ha. So siya yung mag-i-interview sa atin. Oh, tanong mo. Okay. Happy 10th year anniversary, Mr. Patrick Trea. Patrick? Patrick? Yes, thank you so much. Kwentuhan mo naman kami kahit kapiraso na kung paano ka nagsimula. Paano ako nagsimula? Siyempre mag-apply. Hindi, nagsimula ako sa So, konting trivia lang. Actually, maraming beses ako nag-try mag-abroad. Hindi lang ito yung unang beses ko nag-try mag-abroad. Maraming beses na, maraming agency na rin ako in-applyan sa Pilipinas. At itong huli, itong Bahrain, na unexpected. Hindi ko talaga planano. Kasi that time, kaya ang reason ko kasi kaya nag-abroad is dahil kay tatay, di ba, na na mild stroke siya. So, kailangan ko magtrabaho abroad. Kasi sa Pilipinas, wala talaga akong mahanap na trabaho kung saan ako nakarating. Lahat ng agency, pinasukan ko na. Pero parang hindi kasi yung sweldo, hindi ganun kasapat. And that time, ako yung breadwinner. So, may nakita ko sa classified ads na sobrang liit lang na nakapost. Ang nakarasabi doon na nag-hiring sila papunta dito sa Bahrain or kaya Dubai. Pero mas pinili ko yung Bahrain kasi pagdating sa pera mas malaki kasi value ng dinar kaysa sa Dubai. So kaya yun. Pero suntok sa buwan yung pag-apply ko dito. Hindi ko planado. Unlike doon sa mga naunang apply, planado yun eh. Pero ito hindi talaga. Parang pinag-pray ko talaga kung ito para sa akin. So, kumusta naman yung unang taon mo dito? Yung unang taon ko dito, so, syempre, nasa pa ako noon? Nasa SAR. Adjustment Nung napunta ako dito, hindi na masyadong big deal sa akin yung adjustment. Okay. Kasi nasa Pilipinas pa lang ako, pinaghandaan ko na. Na kailangan kasi syempre, pag umalis ka, marulungkot ka. Kumbaga nasa Pilipinas pa lang, iniyak ko na lahat. Iniyak ko na yung mga panahon na mawawalay ako sa kanila, yung mga Pasko, bagong taon. Basta yung lahat ng mga moments na sana kasama ko sila. Basta inano ko na doon sa Pilipinas. Kasi pag tungtong ko dito, dapat, kumbaga, hindi ko na siya tatambayan kasi baka hindi ko siya kayanin. As in, hindi mo naramdaman man lang ang lungkot? Nalungkot ako, pero in a sense na hindi talaga Hindi ko talaga, kumbaga, inano ko na yung sinet up ko na sa sarili ko na, normal malulungkot. Siyempre, sa unang taon malulungkot ka talaga, lalo nung unang Pasko ko dito, na umiyak pa ako noon. Alam niya Akil yun. Umiyak pa ako noon kasi nga, very special sa akin yung Pasko. Pero, ganun lang naman yun. Malulungkot, iiyak. Ganun lang yun. Pero, hindi naging big deal sa akin yung unang taon. Kasi talagang sinet up ko na sa mind ko na kailangan ganito. May mga part ka rin ba na panahon na naranasan mo nahirapan ka? Nahirapan saan? In general. In general, nahirapan sa emotional o physical o financial. Mabot ka ba sa punto na gano'n na nag-get ka rin dito? Yung financial, emotional, hindi ko masyadong ako nag-suffer sa emotional. Tapos, physical,
hindi naman ako to the point na sobrang nagkaroon ng sakit na ano, or Sure? Na hindi ka nagdaan yung mga unang taon, no? Oo, hindi. Pero yung financial, yun, nag-struggle ako sa financial. Umabot ko sa part na... Nangutang ako sa paulit-ulit. Nangutang ako sa cold store. Yung kasi nangyari nangutang ako sa cold store nun. Kasi nung mga unang buwan, syempre nung napunta ako dito, 'di ba? Hindi naman ganoon kabuo yung aking sweldo kasi alanganin na tayo nung nag-join. So 27 ako na dumating dito, 28 kinabukasan nag-join na ako. Pero although may binigay na 50 billion yata yung company na parang allowance, pero hindi naman sapat 'yun. So, syempre, the next sweldo, kakaldasin pa rin yun. So, that time, nung napunta naman ako dito, syempre, may mga utang-utang tayo na kailangan kong bayaran din, di ba? Wala naman akong naging matibay na trabaho nung nasa Pilipinas ako bago umalis. So, yun, nagipit tayo. Ang ending, isang linggo tayong Walang ulam. wala talagang ulam. As in, kanin, kape lang. Tulo lang talaga. To the point na pagka yung niyayaya ko ng mga katrabaho ko, kakwarto ko, sabi ko, pag niyayaya yung kain tayo, sabi ko, hindi. May ugali ka na yung mahihain ka kasi. Mahihain ako kasi. Mahihain ka at saka medyo mataas ang fried chicken. Fried chicken. Hindi kasi, that time kasi, syempre, alam ko din naman, bawat isa sa atin na nandito, syempre, may mga personal ka din na, di ba? Na pinagdadaanan. So, parang ayoko na maging burden sa kanila. So, to the point na nagpapanggap ako sa sarili ko na okay lang ako. Pero deep inside talaga sa trabaho, nanginginig na yung katawan ko. Until, ayun nga, si Akil, so, in-introduce niya sa akin ng cold store, mangutang. May booklet pa ako na kulay black noon. Hindi, isang beses lang yun. Pero bago ka naman mangutang doon, syempre, ihingin yung mga information mo, kung saan ka nagtatrabaho, CPR mo. Syempre, hindi ka naman nila basa-basa pa utangin, wala silang... Hindi ko kasi naranasan. Hindi ka nila para ka din ini-interrogate ka din nila. Hindi ko kasi naranasan yan. Hindi ko na. Pero hindi ko naranasan mangutang sa tao. Okay. Doon lang sa cold store na yon. Pero sabi ko sa sarili ko nang binayaran ko, hindi na to mangyayari sa akin. Never na. Hindi na sa akin mangyayari to. So, ano pa? So yung parte naman na naging masaya ka. Na marami ka naging kaibigan, o yung mga naging inspiration pa rin ba rito, yung mga panahon na yun, yung mga unang taon na yun? Wala akong inspirasyon. Wala akong inspirasyon ng mga unang taon ko dito. Siguro kaibigan, marami nakilalang kaibigan, hindi lang pa Pilipino. Siyempre sa ibang lahi, palabang ka din sa mga ibang lahi, English yan. Pero sabi mo, inspirasyon, wala akong naging inspirasyon. So, yung mga masasaya mong... Masaya yung mga unang panahon. Unang taon mo, una do pangalawang taon. Siyempre, nakakarating ka kung saan. Although ang Bahrain hindi naman ganun karaming mga tourist spot. Pero ang ginagawa kasi namin, memorable din yung mga pagkagabi, lumalabas kami. Kami trabaho. Kami katrabaho, magkakaibigan, mga kapitbahay ko din. So yun, gumagala kami gabi. Tapos kung saan kami nakakarating, hanggang sa, yun nga, first time ko makarating dito ng zoo. Oo, first time ko makarating ng zoo sa, parang hindi mo naman alam, sinabi mo na sa inyo. Nakalimutan ko na. Alarin ba? Basta, first time ko makarating ng zoo dito pa sa Bahrain. Never ko ako nakarating ng zoo sa Pilipinas. So yun yung memorable din sa akin, yung masaya. Ano pa? May mga time ka rin ba na, alam mo yun, yung pinagdadaanan na problema na kung paano minahandle dito yung problema mo halimbawa sa Pinas o sa family. Meron ka bang naranasan na gano'n? Minsan kapag yung syempre pagka yung syempre malayo ka. Unang-una, pagka yung na homesick ka, parang wala kang mapagsabihan, di ba? Parang sarili mo lang, sinasarili mo lang. Ano ba yung mo? Hindi, ibig ko sabihin, nakakatanggap ka ba ng problema galing sa Pinas? Paano mo siya hinahandle dito? Kasi that time, naka-receive ako ng problema noong malapit na akong magbakasyon, unang bakasyon sa Pilipinas. Kasi si tatay, na-hospital ulit siya. As in, di ba na mild stroke siya, tapos
nasundan Sundan ulit. pa ulit. Na-hospital siya. So yung nung ano na yun, moment na yun, gusto ko nang liparin yung umuwi. Hindi na ako makapaghintay doon sa araw ng pagbabakasyon ko. So yun yung struggle sa akin. Kasi yun naman talaga yung reason ko si tatay kung bakit ako napunta dito. So parang ako naging breadwinner, ako yung walang asawa pa nung panahon na yun. So ako yung in charge sa kanila. So parang mabigat para sa akin kapag yung nakakatanggap ako ng tungkol kay tatay, kapag yung hindi siya okay, pag hindi, yung kalusugan niya, doon ako nag-struggle. Pero the rest naman, kasi hindi ko naman kunikwento din yung problema ko, hindi ko nga nakwento sa kanila na nagutom ako eh. Pag ako may problema dito, hindi ko na sinasabi sa kanila. Pero madalas, kapag yung nalulungkot ako, naghahanap ako ng pamilya. Hinahanap ko sila. Pagka yung, minsan parang nararamdaman ko, parang ba't palagi ako yung ako lagi nakipag-communicate. Minsan pag may ganun ako doon ako nag-struggle minsan. Parang naghahanap ako ng nila. Gusto ko naman hanapin nila ako. Attention. Attention. Kasi parang more on kasi ako kasi yung tipo ng tao, lagi ako yung kailangan may alam ko kung anong nangyari sa kanila. So para pag hindi ako nagtatanong, wala din ganong feedback, wala ka rin matatanggap. So parang ganun. Ano kung mga maidadagdag mong karanasan mo Na sa nagdaang 10 taon? Malungkot o masaya? I-share mo. Masaya. Nakilala kita. Inabalitay mo eh. Sabihin mo yan eh. Wow. So, syempre, kasama na doon, nakilala kita doon. Nakilala kita, naging katrabaho kita. Ay, for this video, di ka kikilig. Baka umihi ka na dyan. Malungkot. So, syempre, nung namatay si tatay, alam niyo naman yung malungkot. Kasi, syempre, yun yung talaga yung mahirap sa isang OFW, yung mamatayan ka ng kapamilya. Sobrang hirap nung panahon na yun. That time, hindi ko ma-describe yung pakiramdam. Kasi, parang magising ka sa isang tulog, di ba? Nagising ka, papahinga ka, tapos tanggap ka na ganung balita. Parang hindi talaga nag-sink in sa utak ko na, patay? Paano? Tapos hanggang sa, unti-unti, nare-realize mo, ay, wala na si tatay. So, yun talaga yung hindi ko talaga ma-explain. Hindi ko siya ma-describe. At ng panahon na yun, wala din akong choice para makaupi. Kasi, that time is pandemic noon, may corona, so walang flight. That time, hindi ko talaga maintindihan, parang ako mababaliw. To the point na muntik na rin ako masagasaan ng bus. Kasi para akong lutang talaga. Kahit sa trabaho, pag tinatanong ako, kumusta ka? Naaaway ako. Inaaway ko sila. Pag tinatanong nila ako ng kumusta ka? Ikaw, mamatayan ka ng tatay, masaya ka? Yung parang gano'n, parang mahirap yun para sa isang OFW mamatay ng pamilya. Hindi mo gugustuhin. Kasi parang mabigat, ang hirap. Parang ang hirap tanggapin. Tapos nung time pa yun na nagkaroon din ako ng corona. So, after 1 month yata, nung namatay si tatay, nag-positive ako sa corona. So, sobrang din yun, naging struggle din ako doon. Kasi parang, tinago ko din yun sa ina eh. Hindi ko sa kanya sinabi. Although gumawa ko ng group, yung mga tiyahing ko, mga kapatid ko, mga pinsan ko, so doon ko sa kanila, parang, nag-create ako ng group para doon ko sabihin sa kanila nagkaroon ako ng corona. Nandito ako sa, sa isang, ano ba tawag dito? Quarantine, Facility. Oo. Pero hindi ko pinalam sa nanay ko kasi nga, ayoko na magdagdag sa kanyang burden. Kasi nga, 1 month pa lang namamatay nung si tatay. Tapos masaya din ako nung moment na yun nung naka-quarantine ako kasi may isang, so, syempre, nandun ka sa bawat, down, nandun ka. So, doon ko mas lalo na-appreciate ka. Ay, kinikilig. So, yun, parang hindi ko akalain na meron pa palang magtsatsaga sa akin. Kasi ganun kasi ako lagi nagbibigay ng love sa kanila. Parang never ako naka-receive sa ibang tao ng love. Mura na ako ganun, lalo na sa pamilya. Kaya parang hindi ako sanay na makatanggap ng ganun.
sobrang na-appreciate kita talaga doon. Tapos nagpakasal tayo. So, yun. Yung mga isa yun sa mga masayang araw na nangyari sa akin dito sa Bahrain. At ano pa tanong mo? Okay, so ngayon, kagaya niyan, naka 10 years ka na rin, di ba? So ano pa ba sa pananaw mo kung hanggang ilang taon pa ba ang tinatanaw mo dito na habang dito sa Bahrain? Sa akin, parang Meron gusto ko namang it's either, kasi tinitimbang ko din yung sitwasyon kung uuwi na ba tayo, mag-for good na ba tayo, or alis na ba tayo dito para magpunta sa ibang lugar. So, yun yung tumatakbo sa akin. Pero kung magtatagal pa dito, parang hindi ko na siya nakikita. Yung sarili ko na magtatagal pa tayo dito parang gusto ko naman yung ibang lugar. Kasi sayang din yung pagkakataon, di ba? Although, gusto ko din mag-settle kasi syempre, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin, di ba? Mahirap din kasi pagka yung malayo ka sa pamilya mo na parang ginugol mo na yung buong panahon mo dito na mag-isa ka na malayo sa kanila. So, parang may times na, lalo na ngayon, di ba? Hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Kung bukas ka ba humihinga ka pa o ano. So parang nandun ako sa moment na parang gusto ko namang ilaan yung buhay natin sa kanila, sa pamilya natin. Kasi who never knows. Pero kung naman tayo pabata na, nagkakaedad na. Pero kung may opportunity sa ibang bansa, so why not? Grab the opportunity. Kasi sa 10 years na yun, masasabi ko na nag-stay tayo dito. Although sumaserve na naman tayo ng pero sapat lang kasi. Parang ang gusto ko naman yung meron tayong yung masasabi mo na may sobra kahit pa paano. Yung may tatago ka talaga na kapag kailangan mo. So yun. Pero as of now, kung anong will ng Panginoon, in God's perfect time, kung anong will niya. Pero meron kasi pangunahan din ang panahon eh. Plano-plano lang naman. Pero kung siguro enough na yung 10 years. Kasi sobrang haba na rin kasi. Well, imagine 1 decade. Ang dami na nangyari. Ano pa ang tanong mo? Wala na? Sa ngayon, yan na lang muna. Kadali naman. Ano pa? Ano masasuggest mo? O ikaw, ano may sasuggest mo doon sa mga papunta pa lang dito at saka sa mga nagsisimula pa lang na nasa abroad? Sige nga, ma-advices mo. Advice ko doon sa mga nagpaplanong mag-abroad, wag nyo tingnan kapag kayong, pa nag-abroad ka, magiging magandang buhay mo, ganito, ganyan. Hindi lahat ng umaalis ng Pilipinas at napupunta dito sa ibang bansa ay nagkakaroon ng magandang buhay. Madalas, nagiging worse. Diba? Kumbaga, paswertehan lang, diba? Kasi ganun ng instinct ng tao eh. Kapag nag-abroad ka, yayaman ka. Hindi talaga eh. Ako sa aking experience, hindi. Lalo na doon sa mga ibang mga kababayan natin, mga katulong, kasambay, di ba? Madalas sa kanila binubugbog, pinapatay. So parang saan pa yung pag-abroad mo kung ganun yung mangyayari, di ba? Kaya so dapat pag-isipan mo ng maraming beses kapag mag-abroad ka. Pag-isipan ng mahabang panahon kung worth it ba yung isasacrifice mo. Pero kung kailangan mo talagang umalis, lalo na kung single mom ka, single dad ka, kung maliit ang kita mo, timbangin mo. At kung kailangan mo talagang umalis, dapat maging dito, alam mo yung reason mo, bakit ka nandito, di ba? At huwag kang magpasaway. Hindi porket nakalaya ka, lalo na kung may asawa ka, magwalwal ka na dito, feeling dalaga, feeling binata. Pero meron ka namang pananagutan sa pamilya. Maraming ganong nangyayari, maraming ganong sitwasyon nangyayari. Kaya ako, yung kapatid ko, si ate, ayokong siyang payagang mag-abroad. O kahit yung asawa niya. Kasi parang natatakot ako sa ganong sitwasyon, yung parang magkawatak-watak sila. Kasi nga, malayo ka eh. Nandiyan ang temptation, di ba? Di mo masasabi. Kaya dapat maging matibay ka. Huwag ka magpapano sa tukso. O kaya tinukso mo ako.
So, dapat alam mo yung reason kung bakit ka umalis. At dapat pag bumalik ka, kung ano ka, yung ka pa rin, di ba? Kasi marami sa atin nagbabago eh. Oo. Nagbabago talaga. Bago talaga. Pag nakailang buwan na dito, nagbabago. Nagbabago lahat talaga. Bibira ang straight talaga rito. No? Nasisilaw sa mga magandang nakikita nila na hindi naman nila alam na yun ay temporary lang. Diba? So, yun yung masasuggest ko sa inyo. Wala na? Wala na ako may tatanong. Sige, wala na. So, yun lang yung ating vlog for today. At na-share ko lang sa inyo yung naging experience ko dito sa 10 years na to. At bahala na ang Panginoon kung saan ako tahakin, saan kami dalhin. Pwede ba ma-share yung picture nung dumating ka rito at saka yung picture mo ngayon? Ang picture ko dahil yung mukhang bulbo. Wala kaluluwa pa lang. Ganyan. Pakita mo kasi dyan. Happy na? Happy na? So, nung dumating ako dito, lalo sa immigrations ko. Siyempre naman sa immigration, picture-picture ka. Yung picture, wala man lang bilang 1, 2, 3. Picture na. Siyempre, haggard ka. Wala kang tulog. Hanggang ngayon yung parang picture mo sa ID na. Hanggang ngayon, yung CPR ko, ganun pa rin. Palitan mo na ngayon. Nainis na nga ako kapag pinapakita ko yung CPR. Minsan tatanong na pag kinuha nila yung CPR ko, ikaw ba talaga to? Anong kaso mo dati? Parang addict. Pero ngayon, hindi halatang 40, halatang 20 lang. May asawa, kung kailan may asawa, saka nagmukhang binata. Kahit may asawa na, mukhang 20 pa. So, yun lang yung ating vlog for today. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel and click mo na rin yung notification bell para every time na ako mag-upload na video, updated kayo palagi. Nabubulol ako. May pabate? Wala. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli. At salamat sa patuloy na pagko-comment. Sobrang na-appreciate ko yung mga nagko-comment sa akin ngayon. So, comment lang kayo ng comment. Basta kaya kong sagutin yung mga tanong ninyo. Bye-bye! Wala na? Wala na. Bye-bye! Happy anniversary! Happy anniversary.